Good evening everyone, it's me Melissa. So welcome back to my YouTube channel. So for today po, I have one more favorite poetry. I will read and discuss again. So ito na po. Ito po yung title na to is para sa para sa mga nakakakilala ng mga guy na Mr. Antipatico. Kasi po, ako po, one time meron, hindi lang po yung tungkol sa nakachat ko nung previous sa dating app sa Scout. Yun po yung may lahing half Chinese na si Anton. Hindi ko pa po siya ipinangalan ng Mr. Antipatico personally or mismo sa kanya. Parang naramdaman ko na lang po na nagpapakita po siya sa akin na parang ganun po siya, Mr. Antipatico. Meron din po ako naging years ago na si Ryanel Salcedo na taga Cavite. Naitawag ko po sa kanya yung Mr. Antipatico. So may bata po ako nun tinuruan na sabihan siyang Mr. Antipatico. Comedy po, no? So eto na po, Mr. Antipatico. Sa kanto ng ating mga salita, naglalakbay ang isang kwento ng pag-ibig, isang lalaking misteryoso at malamig. Siya'y si Mr. Antipatico. Parang sa lahat po ng nakilala kong guys, parang may hindi, isang guy na nakilala ko sa Scout, si Anton, parang yun po yung naramdaman ko sa kanya. Mabilis po yung pagkakilala ko sa may itsura po yung si Anton, pero kaya mabilisan lang po yung pagkakilala ko sa kanya kasi po parang nararamdaman ko rin na one day makikita ko rin po siya sa naging previous ex ko nun sa kay Justin Covey na ganyan din, kasi nungalingan, babaero, ganyan. So second stanza na po. Sa unang pagkikita, aking napahanga sa kanyang mga mata, tila'y walang bahid ng damdamin, ngunit sa paglapit ko, laking gulat ko, suplado at malamig ang kanyang pagkatao. Wala naman po akong sinasabing suplado, pero minsan po pag tinatawag ko po ang isang lalaking Mr. Antipatico, trip ko lang po talaga yun. Especially sa naging ex ko na si Ryan Salcedo nung 2015. Okay, next. Bakit nga ba ganyan siya? Bakit ang suplado ng kanyang mga salita? Hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa bawat pag-ikot ng oras, ako'y nagtataka. Kasi yun po, nakachat ko po yung half Chinese ni si Anton. Sinabi ko lang po sa messages yung totoo na maraming ghosting. Tapos na isip na niya agad na dinamay ko siya. Isa siya sa nadamay ko. Kaya siguro may halong pagkasuplado siguro yung pakikiusap niya sa akin. Nung nakachat ko po siya panandalian. Ito. Sa bawat pagkikita, ako'y nag-aalab sa pag-asa na baka isang araw magbago siya. Ngunit sa bawat pagtanggi niya, magpakita, ako'y naguguluhan nag-iisa.
this time po, parang nararamdaman ko na rin po na lahat po talaga ng gwapo hindi na talaga mababago na babaero, ganun. Lalo na sa naging preview sa ko na si Justin Covey nung 2016. Doon po talaga sa naging ex ko na si Justin, talagang umasa po ako na magbabago po talaga. Especially po na ang dami pong naikwento nung tita ko tungkol kay Justin Covey. Yung sa part na muntik po kong hindi naniwala, especially na hindi ko na malaya na menor de edad. But I'm not mention na lahat ng nakilala kong lalaki is suplado. So wala po siya sa naranasan ko na nakakilala ng lalaking suplado. Mr. Antipatiko, bakit ka ganyan? Bakit mo ako iniwasan? Nilalayo sa iyong piling. Hindi ko alam kung paano kita haharapin. Ngunit sa bawat pag-ikot ng oras ako'y naghihintay. Kahit sino naman po yung taong nagugustuhan nyo po, yung taong nagugustuhan talaga natin, hindi talaga natin alam kung paano natin haharapin. Paano natin, messenger pa lang, hindi na natin alam kung paano natin kakausapin. Ay video call pa lang din natin alam kung paano natin kakausapin or ano. Especially po sa isang katulad ko na I'm respect that I am woman, para ako ang unang makipag-chat sa isang lalaki. So kasi dito po sa part na to na hindi ko alam kung paano kita haharapin. Ayun. Yun po yung part na explanation ko. Wala naman po never naman po yung iniwasan, nilayuan, ganun. Siguro po pinaka talaga ghosting. Ito, sa mga gabi ng pag-iisa, ako'y nagmumuni-muni sa mga tanong. Bakit ba tayo nagkakagusto sa mga taong mahirap abutin? Bakit ba tayo nagmamahal kahit alam natin na masasaktan? Ito lang po. Wala pa akong nararanasan na ganito, pero siguro related talaga na part po talaga sa feelings ng lahat na masaktan, na hindi nila napapansin na gusto mo sila, ganun. Hindi nila alam kasi lumalapit sila sa iba. Yun po. Eto, Mr. Antipatiko, sa iyong pagiging malamig, ako'y naguguluhan, ngunit hindi sumusuko. Baka isang araw magbabago ka rin at ako'y iyong yayakapin. Hindi ko rin po matandaan, pero parang itong sa part na to is baka isang araw magbabago ka rin. Hindi, parang ano lang to. Nakakita na, parang siguro nakakita na ako ng ganito na umaasa na magugustuhan ka rin, na magiging mabait, magbabago, ganun. Pero ako, never, kahit isa. Ito, sa mga pagkukulang at pagkabigo, ako'y patuloy na nagmumuni-muni. Mr. Antipatiko, sana'y dumating tayo'y magiging tama. Sa mga pagkukulang at pagkabigo, ako'y patuloy na nagmumuni-muni.
hindi ko po alam paano i-explain tong stanza na to. Pero at dito sa last na nabasa ko is na ako rin parang ay actually muntikan ko na naman nakalimutan i-mention na opo, yung si Anton na nakachat ko nung previous days is pinangarap ko din na maging kami. Opo, pinangarap po. Kaya dati po araw-araw ko pong siguro kaya po ako mayroong poetry na pilitin ko si God na ibigay na sa akin si Anton noon. Nakalimutan ko rin po na I just admit na nagkaroon po ako ng crush noon sa half Chinese na yun. %100% I admit na hiniling kong maging kami ni Anton. Ngayon po, simula nung nagkaroon po ako nung naging issues kay Justin Covey noong 2016, hindi na po naging important if ewan. Basta pinangarap ko na lang kung paano pinangarap noon kay hinangad ko na lang kung paano ko hinahangad mula umpisa kay Jonas. Yun. Okay. Eto na po yung last part. At kung hindi man ako'y magpapatuloy sa pag-ikot ng oras, sa pag-asa na pagbabago, Mr. Antipatiko, sa iyo'y aking sasabihin, mahal kita kahit na ikaw ay malamig. Siguro po ito sa iba, mahal nila kahit malamig. Pero I cannot remember po na naranasan ko itong last na nabasa ko, last stanza, na mahal kita kahit ikaw ay malamig. Ganun. So, yun lamang po. And that's all for today. Here again, it's me, Melissa, at your service. Bye!